May the Holy Spirit be with us today as we reflect on God's Word and celebrate the Eucharist. In the first reading, St. Paul told the Thessalonians, we treated each one of you as a father treats his children, exhorting and encouraging you and insisting that you walk in a manner worthy of the God who calls you into His kingdom and glory. In the Gospels, Jesus likened Himself to a mother hen. One of the few instances na umiyak si Jesus. He wept, looking at Jerusalem from up a hill. And He said, Jerusalem, Jerusalem, how I would like you to be under my protection, like a mother hen shelters her chicks. So Jesus loved everyone in Jerusalem. But in the Gospel, He accused the scribes and Pharisees of being hypocrites, that they were filled with hypocrisy and evil doing. So in psychology, sometimes there are some counselors who use shock therapy, yung sasabihin ka para magising ka, para mapagtanto mo kung ano ang katotohanan. And that's what Jesus did to the scribes and Pharisees, whom He also loved. Kasi buong Jerusalem naman yung minahal niya. What lesson can we get from this? Tinatawag minsan ng mga psychologists na cruel love. Sometimes, in order to love, you have to be cruel. You have to cause pain para mangibabaw yung pagmamahal. Pumunta dito yung isang bata, may tumor ata sa uterus. Ayaw ng nanay paoperahan, naawa daw siya. Ay namumutla na yung bata eh. So kailangan masaktan yung bata o operahan para gagaling siya. Yan yung pag nagsabi si Jesus, inside you are filled with hypocrisy and evil doing, para masyak yung mga Pharisees and scribes to realize that they have veered away from the righteous path. Maraming mga magulang kasi sila nahirapan. Sabi nila, yung mga anak ko hindi na maghirap. Pinipigay lahat. Hindi na pinapagtrabaho sa bahay. May katulong naman sila ngayon dahil umangat na, hindi kasing hirap nung sila pang maliit eh. So may sense of entitlement yung mga Gen Z ngayon. Parang the universe owes them a living. Kailangan masyak. Kailangan patulungin sa bahay. Halimbawa, kasi karamihan ng mga bata ngayon, the anxious generation. Ilang oras sa cellphone nila. Hindi na kumakain ng ayos dahil junk food na lang yung kinakain. Minsan chips na lang at saka soft drinks. Kakasakit yan. Pangalawa, hindi na natutulog ng maaga. Pati yung mga kamag-anak ko, yung mga kabataan, gumigising alas 10 na dahil natutulog ng alas 12, nagti-TikTok at saka nag-Mobile Legends. Kailang may shock din yan. Kasi lumalaki na una, anxious generation. Pagdasal natin sila sa Panginoon. Pangalawa, madaling tumiklop. Kaya nakakatakot din pagsabihan, natatakot ang mga nanay dahil pag sinabihan mo, tatalon agad sa third floor eh. So paano natin maayos yung mga bata? How do we exhort and encourage them that they walk in a manner worthy of the God who calls them into His kingdom and glory? Pinapabayaan na lang mga nanay, parang tahimik naman doon sa kanto, sa sofa,
nakahilata yan, ilang oras yan. Minsan sinisigawan na, hindi pa bumababa kumain dahil nakipag-usap doon sa kaniyang mga, o kaya nagpipicture doon sa kaniyang. Galing ng mga bata ang mag-selfie ngayon pero pag hindi mo, shock na lang tawag natin. Manalangin tayo na yung mga parents will be a little bit cruel. Hindi naman yung totoong cruel talaga, pero yung mga bata, palatrabahuin sa bahay, palabasin naman, mag-basketball, kasi walang tulog na ayos, walang kain na ayos, wala nang exercise, hindi naaarawan, pagkatapos kailangan na magpupunta dito yung mga nanay. Father, may kilala kayong psychotherapist dahil nagpaparinig na raw yung bata na magpapakamatay na. Yung iba kinausap ko, wala namang problema. Wala lang nakikipag-usap sa kanila ng ayos at saka pinapabayaan. So let us pray for all mothers through the intercession of Saint Monica. Na maayos nila. Ang hirap ngayon magpalaki ng mga bata, hindi kagaya noong kami pa, sumusunod kami noon at saka natsitsinelas kami noon. Ngayon, pag sinaktan mo yung bata, DSWD ka. Pati mga teachers, hindi na nakakapagpagalit sa mga bata dahil nagsusumbong ka agad. Ganon ang buhay natin ngayon. Pero nananatili ang katotohanan na kailangan magdasal tayo kay Saint Monica para sa mga nanay dahil ang mga bata ngayon kailangan masyak na para makita nila ang katotohanan na 6 na oras ka sa cellphone mo. May kabayaran yan. Magmali ang pagkakonect ng brain mo. Sumanalangin tayo sa Mahal na Birhen, kay Saint Monica, na sana maayos natin mga bata kahit we have to be cruel in order to love them truly.